Oh. Aba, mga bossing, ano ba mga pag-uusapan natin? Naku, malupit po ang mga nangyayaring issue sa paligid natin this past few days. Talagang ang dami-daming mga topic, hindi na magkanda o gaga kung anong uunahin natin pag-usapan. Pero importante sa lahat because time is of the essence pagdating dito sa usaping impeachment kay VP Sara. Talaga naman, malaking issue itong impeachment na ito kay VP Sara na pinamamadali ng mga hinayupak ng mga kumag ng mga congressman at saka ng mga senador. Tulad itong si Coco Pimentel. Itong si Coco Pimentel, sa lahat ng mga senador, si Coco Pimentel lang naman ang nagkakanda-ugaga. At sumulat pa kay Senate President Chis Escudero para simulan na daw itong impeachment trial kay VP Sara. Paano ba naman? Paano ba naman na hindi siya magmamadali? Putang ina niyan. Pagdating ng July, hindi na senador yung ulupong na yan. Tumatakbo daw congressman yan sa Marikina. Putang ina, wag niyong iboboto yan. Oo, isa rin traitor yung kupal na yan. Oh, mga bossing mga bossing. Itong mamang ito, nagre-request na simulan na. Paano ba naman? Hindi na siya senador kasi last termer na. Tapos, napakamakasarili mo namang hayop ka. Mantakin mo, kalahati ng mga kasamahan mo, putang ina ka, mga ngampanya dahil eleksyon ngayon. Tapos gusto mo itali mo sila dyan sa impeachment proceedings na yun kung di ka ba namang gago. Tsaka para namang tinatanggap mo yung pangtatarantado sa inyo ng mga congressman. Takin mo merong tatlong naunang impeachment request. Kung talagang seryoso sila sa pagpapasa ng impeachment na yan, merong 1, 2, and 3. Walang nangyari sa 1, 2, and 3. Hindi na endorso. Hindi na endorso yon sa Committee on Justice dyan sa Kongreso. So papaano? So bakit hindi nila ginawa yun? So ibig sabihin, ang pagkukulang nasa Kongreso kung kailan last minute, doon sila nagpasa sa Senado. Tapos ang gusto nyo magkanda-ugaga Senado, syempre lahat yung mga nasa Senado, nakafocus na sila sa pagkampanya. Buti sana, kung katulad sila ng mga congressman, wala naman silbi. Na nangangampanya lang sa kakapiranggot ng mga butante sa mga distrito nila. Mga ilang libong butante lang naman ang kinukumbinsi ng mga kupal na yan. Kaya sa kanila, okay lang sa kanila na matali sa impeachment kasi pagdating ng hapon o kaya umaga, pwede naman sila magpamudmod sa mga constituents nila para iboto sila. Iba po ang usapan pagka senador. Pag senador, isang buong Pilipinas. Isang buong Pilipinas, mga bossing, ang inyong kailangang libutin, ikutin. Para makapangampanya. Mula apari hanggang hulo, hindi nyo ba naiintindihan niya? Kawawa naman yung mga senatoriables na yan. Nasasabihin nyo, hindi na namin problema yun. Problema nila yan. Bakit? Hindi ba nila itutuloy? Itutuloy naman nila. Di ba? Meron nga lang silang timeline. Pinapaliwanag na ni Chis Escudero sa inyo, mga gunggong, hindi nga ganun kadali yun. Kasi magsasagutan pa. Tawag dito? Didibati pa. Dadalhin pa sa plenaryo. So it takes time. Hindi yan parang, okay, bukas simulan na natin kagad. Mga tanga. Ginagawa nyo tanga mga Pilipino Utangin na ninyo, mga abogado pa naman yung iba sa inyo. Tapos ginagawa nyong bobo yung mga Pilipino. Mas bobo kayo Hindi na ubra yung mga ganyang propaganda. Tanginan nyo. Noong panahon ni Erap, na-impeach si Erap dahil bukod sa magnanakaw din yun,
Putya, manipulated ng media yung utak ng mga tao ngayon. Iba na usapan. Meron ng new media. May social media na. At hindi nyo na kayang bulugin ang utak ng mga tao. Hindi na pwede yung ginagawa ng mga media dati na sinasabing pag ang isang tao sinabi nila magnanakaw, wala nang magagawa yung tao na yon dahil walang magtatanggol sa kanya. Iba na po ang usapan ngayon. May new media na. May social media na. At ang social media ang ginagamit at ang tinatangkilik ngayong araw na ito. Nowadays. Kaya gigil na gigil yung mga congressman. Bakit? Hindi sila makapagpropaganda. O imagine nyo na lang. Imagine ninyo kung walang social media. Tapos media lang ang nandiyan dyan. Putang ina, lahat ng media na to puro bayaran. O anong gagawin ng media? O papropaganda sila kay BP Sara. Magnanakaw. O paano na? Ano na nangyari kay BP Sara? May pagtatanggol niya pa ba yung sarili niya? Syempre hindi na. Ultimong joke nga ni Duterte. Ginagawang totoo ng medyang mga bobo Eto pa kaya. O di syempre kawawa. Kaya ngayon nandito yung social media. Kaya gigil na gigil sila kasi matatalino yung mga nasa social media. Nabibisto yung mga kabulastugan nila. Diba? O kita ninyo. Ayan, nagkakakandak na sila ng investigasyon para i-regulate ang mga social media influencers. Imaginein mo kung di ba naman mga bobo, kailangan daw kumuha ng Facebook at ng YouTube ng prangkisa. Bakit? Para i-regulate at makontrol. Bakit kailangan yung kontrolin? Kontrolin ang boses ng masang Pilipino? Hindi ba naman kayo mga tolonggis? Kontrolin mo yung boses ng masang Pilipino. Para saan? Kasi nga ganyan ang ginagawa nyo sa may mga prangkisa. May prangkisa ang mga TV network. Para sakalin ninyo. Pag hindi nyo pinropaganda ito, tanggal ang prangkisa nyo para makapanakot kayo, di ba? Boss kayo ng mga nasa media. Ibahin nyo social media. Hindi nyo maiintindihan kailanman ang World Wide Web. At for your information, hindi po lahat ng nagbabalita sa Pilipinas may prangkisa. Ang mga dyaryo naglilimbag ng mga balita, walang prangkisa yan, mga tanga. Di ba? Tapos anong sasabihin ninyo? Magpo-propaganda kayo na ang mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte ay narco-vloggers, mga tanga. Nakita nyo ba, tawan-tuwa kami sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Kung narco-vloggers ang mga ni Duterte, di sana ang mga nagsusuporta kay Duterte, di sana. Kung narco-vloggers kami, di sana galit kami sa war on drugs. Mga bobo. Pogo vloggers daw. Kung pogo vloggers kami, or kung pogo vloggers yung mga sumusuporta kay Duterte, utangin na, di sana may pogo pa sa Pilipinas. Wala na pogo sa Pilipinas at saka kinukundin na nga natin yung mga social media influencers na nagpo-promote ng sugal Hindi ba? Binabanatan nga natin yan. Meron ka ba nakikitang Duterte supporter na vlogger na nagpo-promote ng sugal? Pag may nakita kayo, sabihin nyo. Babanatan natin araw-araw. Pero as far as I know, walang ganun. Walang mga vloggers na sumusuporta kay Duterte. Kaya sabi nila, may interview yung tangang Isguera at saka itong bugok na si Ace Barbers. Sabi ni Isguera, sa tingin nyo ba, sir, itong mga vloggers na dumudepensa kay Duterte, sa tingin nyo po ba, sila po ay yung mga narco-vloggers at na tinutukoy ninyo at saka mga pogo vloggers? Sabi naman itong isa, at sila daw ba, ito daw bang mga sumusuporta kay Duterte ay binabayaran nila para mag-propagate sa kanila? Ang sagot ni Barbers, tingnan nyo na lang, tanggalin nyo na lang yung question kung sila ba ay pinopondoan o hindi. Tingnan nyo kung sino
ang sinusuportahan nila. Tingnan nyo yung mga past post nila. Ang sinusuporta nila Duterte. Hanggang ngayon, Duterte. Yung Quadcom, inaaway nila. Ang dinidefend nila Duterte. O di ibig sabihin, may ano yung mga yan, may mga kilya yung mga yan sa mga Duterte. Tanga! Kaya nga kami DDS eh. Una sa lahat, Duterte supporter kami talaga. Pangalawa, hindi kami kayang bayaran ng mga Duterte. Walang pera yung mga Duterte, hindi sila katulad nyo mga magnanakaw. O hindi sila katulad nyo na nagbabayad ng troll farm. Hindi sila katulad nyo na gumagamit ng pondo ng gobyerno para bayaran si Makagago. Wala kaming nakikita sa mga Duterte. Pero bakit pa rin namin pinagtatanggol? Alam mo kung bakit? Putang ina nyo, plain and simple. Duterte yan eh, matino yan eh, maayos yan eh. Pinaglaban kami niyan eh. Kaya ngayong wala na sila sa kapangyarihan, kami naman magtatanggol sa kanila, mga tanga. Hindi ibig sabihin, pag pinagtatanggol mo, binabayaran ka na. Ibig sabihin lang nun, kaya mo pinagtatanggol, baka pwedeng sila yung tama, kayo yung mali, mga tanga. Wala kayong korupsyon na mahahanap sa mga Duterte. Hindi sila katulad ninyo na sangkatutak ang mga luxury items. Oo, ako mahilig ako sa luxury watches. O, pangarap ko din yan. I have a few. Meron akong ilang Rolex, meron akong mga ibang mga luxury watches. Hilig ko talaga, iniipong ko talaga yan. Kasi balang araw, ipapamana ko yan sa mga maiiwan ko sa buhay. Pero hindi naman ako taga-gobyerno. Hindi katulad yung mga hayop kayo. Taga-gobyerno kayo, swelduhan kayo ng taong bayan, tapos putangin ako makapagpakita kayo ng inyong mga yaman, sagad. Kakapal ng mga mukha nyo. Ang sasarap ng kinakain nyo dyan, tapos yung mga constituents ninyo, baku-bako yung kalsada, walang mga tubig, puro poso. Tapos putangin ako makaasta kayo para kayong may-ari ng Pilipinas. Mga ulul. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Sa harap